Matapos mailabas ni Mitena ang kaluluwa ni Terra mula sa itim na brilyante, akala ng marami ay tapos na ang laban. Ngunit hindi pa, dahil ang katawan ni Terra ay isa pa ring walang buhay na sisidlan. Ang kaluluwa nito ay nasa kamay ni Mitena, kumikislap na parang maliit na bituin, mahina, nanginginig at unti-unting nawawala. At habang hawak niya ito, naramdaman ni Mitena ang mabigat na batas ng tungkod ni Dardan, ang asbor, isang batas na hindi kailanman nasisira, isang batas na nagsasabing ang buhay na ibinabalik ay may katumbas na buhay na kukunin. Ngunit hindi umatras si Mitena. Dahan-dahan niyang itinapat ang asbor sa dibdib ng walang buhay na katawan ni Terra. At doon nagsimula ang pinakamapanganib na ritual sa lahat ng mahika ng asbor. Ang pagbubukas ng pintuan ng buhay. Sa unang pagtaas ng asbor, nagliwanag ang paligid. Ang lupa sa paligid nila ay nagbitak. Ang hangin ay parang nadising mula sa mahabang pagkakatulog. Isang bilog ng sinaunang rune ang lumitaw sa ilalim ng katawan ni Terra, mga simbolong hindi na ginagamit ng kahit anong nilalang sa modernong panahon. Ito ang sagradong ritual ng pagbabalik buhay, isang kapangyarihang tanging ang tungkod ni Dardan lamang ang may kakayahang gawin. Ang pagpapasok ng kaluluwa. Marahang inilapit ni Mitena ang kumikislap na kaluluwa ni Terra sa dibdib nito. Habang papalapit ito, nagsimulang manginig ang katawan ni Terra. Ang mga ugat nito ay nagliwanag. Ang balat nito ay unti-unting nagkaroon ng kulay. Ang kaluluwa ay parang hinahatak ng mismong katawan nito dahil kahit sa kamatayan, ang kaluluwa ni Terra ay naghahanap pa rin ng daan pabalik sa kanyang sariling sisidlan. Ngunit hindi pa sapat iyon dahil ang katawan ay matagal nang patay. Ang huling mahika ng asbor, itinusok ni Mitena ang dulo ng asbor sa lupa at bumulong siya ng sinaunang salita na matagal nang nakalimutan ng mundo. Baret, asbor, ibabalik ko ang buhay na ito. Sa sandaling iyon, sumabog ang liwanag mula sa tungkod. Isang napakalakas na alon ng enerhiya ang kumalat sa buong lugar. Ang liwanag ay dumaloy mula sa asbor patungo sa katawan ni Terra at doon pinilit ng mahika ang kaluluwa na muling magkaisa sa katawan nito. Ang presyo ng buhay, ngunit kasabay ng pagbabalik ng buhay ni Terra, naramdaman ni Mitena ang isang matinding paghila sa loob ng kanyang dibdib. Ang asbor ay nagsimulang sumipsip ng enerhiya mula sa kanya. Hindi dugo, hindi lakas, kundi bahagi ng kanyang sariling kaluluwa. Ito ang kabayaran ng ritual. Ang batas ng asbor ay hindi kailanman nagsisinungaling. Kung walang kaluluwang ibibigay, walang kaluluwang maibabalik. Ngunit hindi nagreklamo si Mitena, hindi siya umatras. Sa halip, mahigpit niyang hinawakan ang tungkod at bumulong. Kung ito ang kapalit ng buhay ng kaibigan ko, handa akong ibigay ang lahat. Alimuling paghinga at pagkatapos, biglang tumahimik ang mundo. Walang hangin, walang tunog, walang liwanag, hanggang sa huminga si Terra. Isang mahina ngunit malinaw na paghinga. Ang dibdib nito ay umangat. Ang mga daliri nito ay bahagyang gumalaw at dahan-dahang bumukas ang mga mata nito. Ang unang nakita ni Terra ay si Mitena. Nakaluhod sa harap niya, pagod, mahina, ngunit nakangiti. Sa mahina niyang tanong, "Bakit? Parang umiiyak ka?" Hindi agad nakasagot si Mitena. Tanging isang maliit na ngiti lamang ang ibinigay niya dahil alam niya ang katotohanan na ang buhay na iyon ay may kapalit. Ang lihim na siningil ng asbor. Habang nagbabalik ang lakas ni Terra, may isang bagay na napansin ng asbor, ang liwanag ni Mitena. Unti-unti itong humihina. Hindi agad iyon napansin ni Terra. Hindi rin iyon sinabi ni Mitena.
dahil para sa kanya, mas mahalaga ang isang buhay na nailigtas kahit pa ang kapalit nito ay ang sarili niyang kapalaran. At sa katahimikan ng mundong iyon, unang muling tumibok ang puso ni Tera.